Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na hirap silang magplano dahil sa pabago-bagong presyo ng krudo. Pero tiwala raw ang Pangulo na hindi tayo mauubusan ng supply. Narito ang report ni Maricel Halili. Ang excise tax sa langis, yun po yung batas na hiningi natin sa unang-una. Natapos na ang kanilang pag-aaral doon sa batas na yan at nasa amin na at siguro by the end of today, I will be able to sign that into law. Bago matapos ang araw, lalagdaanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang endorsed bill na magbibigay sa kanya ng emergency power para suspindihin o tapyasan ng excise tax sa langis. Hindi pa rin kasi tiyak kung hanggang kailan lolobo ang presyo ng petrolyo dahil sa gyera sa Middle East. Yun nga lang, kahit may emergency powers, hindi pa yan agad gagamitin. Titignan ngayon natin kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time to use that new authority, because there are conditions within the law that have to be satisfied. Mahirap talaga dito is pabago-bago ang presyo. So mahirap talaga magplano. Dagdag pa ng Pangulo, kahit sakit sa ulo ang biglang pagtaas ng presyo ng langis, tiwala siyang hindi tayo mauubusan ng supply, kahit patatagal na lang ng 45 days ang supply sa bansa. And right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies, and I do not think that there is a problem. Ang isang napakalaking nangyari ay ang pagtaas ng presyo ng langis. At ito ay talagang mahirap natin sagutin at gawa ng paraan dahil wala tayong control dyan. Sa kabila niyan, dahil ramdam ang malawakang epekto ng taas presyo ng langis, pinirmahan na ni PBBM ang Executive Order 110 na nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. It is a very specific and a very precise emergency. It is an emergency of the energy sector, the supply of energy, and the prices of energy. Sa pamamagitan daw nito ay mas mapapabilis ang proseso ng pagbili ng langis para masiguro ang sapat na supply. Base pa sa EO, pwedeng i-regulate ang kuryente kung kailangan, pero tumanggi si PBBM na pag-usapan ang pag-regulate sa langis. Ito ay kahit nakasaad sa Oil Deregulation Law na kapag national emergency ay pwedeng pansamantalang i-take over ng Department of Energy ang operasyon ng industriya. Will the government temporarily take over, or at least the DOE will temporarily take over the oil industry following the announcement? Thank you very much, Mr. President. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagbuo ng Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport na siyang tututok sa energy supply at tuloy-tuloy na delivery ng pangunahing pangangailangan sa bansa. Miyembro ng komite ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya at tatayong chair si PBBM. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19. Dito tayo sa totoo, tunay at